Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong Facebook reel posted by Pinoy Pobre. Ito yung sikat na DDS vlogger, isang Bisaya, Ilongga with millions of followers. Nako, officially she is endorsing the presidential bid of BP Inday Sara. Mga bago ko lang to nakilala o narinig. Kwento-kwentuhan ng aking misis at yung mga kaibigan niya, yung Iloy Bugris na yan, grabe. Kwentuhan nila na ba yung Iloy Bugris na yan? Bugris. Hanggang dumaan sa wall ko, nagsasalita siya, ay nako, grabe yung ano. Ito sana magandang pantapat kay Auntie Claire Castro. Walang binatbat si Auntie Claire pag ito ang katapat niya. But anyway, ang ganda. Wala siyang takot na bumatikos sa mga kasi pati si BBM binabanatan niya. Ngayon ito, todo suporta siya kay BP Sara. Pakinggan natin siya. The reason why I am endorsing Sarah because I see myself in her, not in a complete way, because I know she is someone with a speak and span record. She's not an ex-con like me. She didn't come from a broken family. She did not marry several times. She is not an OFW. Her story is different from me. But the courage, the resilience, the beauty, despite the pressures and the attack of the government people who refuses to have a president or a leader like her, the grace that she possessed until now, even after the fourth attempt of impeachment of the court and the Congress, she still has this aura. An aura that you could not even decipher where is it coming from. Galing. A woman who does not bow down or kneel to anybody, even if they are the most richest people in the Philippines. This is the president that we need. The president that we never had was Miriam Defensor Santiago, but Sara Duterte right now is the new era. She is the woman that we need in our country. In order for us to get out of poverty, corruptions, human trafficking, in order for us to become again, to become next to Japan, the most economical or the most inspirational country in the world. It's been a long time already that we've been sitting and holding the title of being one of the most poorest country in the world. She is not afraid of anybody. She holds her 10 commandments, her principles. She holds her character. She holds this strength that nobody could ever attack her. Imagine everyone around her is against her. The president, Romualdez, the Speaker of the House, and even in the Senate, but you cannot shake her. She is worse than a tsunami. She is worse than a tidal wave. She is the storm itself. So sa lahat dyan na nagsasabi na ang itsura ko katulad na sa mga Duterte, na mentally ill, hambal sa mga panutunayan sa buhay nila. Why? Do you have a degree like them in political science and actually lawyers? Sarah is a lawyer by profession. She is not just a so-and-so. Before she became a mayor, she already finished her degree. She has a Juris Doctor for crying out loud. She is somebody who knows the law, the Constitution. Hindi sa ang mango nga parehas ang iba nga nagapungkusog mo sa Senado. Tara, questionon nyo. Ang pagiging presidente, o sige be, ano ang pwede nga makumparar kay Ontiveros kag kay Sara? Sa diin dampi si Ontiveros nga nagkamang para sa mga tao nagsulong sa baha. Ginapasibanggan nila si Sara Duterte nga kuno hindi niya ma-explicar ang confidential funds ka 125 ang pinakamango nga speaker sang Malacanang nga gagagata. She was not able to hold her tongue and she divulged the information when she's not supposed to. That the president of the Philippines is actually hiding or could not explain the 4.5 billion confidential funds. And when she was asked by the media, how much is the confidential fund of the president, she answered without any qualms. She said 4.1 billion. Tapos lumapatay sila sa 125,000. Na iyan ni Sara Duterte sa Department of Education when she was the secretary. So why is it that they are so adamant in knowing what happened to 125 million? I-explicar ang 4.1 billion ni BBM.
prerogative, in my view, my political views, there is no way in hell that we are going to end up in an agreement. My political views and my religion is something that I am not going to give up or compromise with anybody, because I do not question your political views as well. Just because I do not conform to the way you look at the world and the way you look at the corruption in the Philippines, it doesn't mean that I am wrong. May iba-iba nga ginaproduce ang atong utak, so pabayaan niyo ko. Huwag niyo akong tinatakot na woman that we need in our country. And Huwag niya siyang takutin dahil wala na siyang takot. Salamat, Madam Eloy Bogres. I think nasa UAE siya. Ang galing niyang mag-English, di ba? Kaya most of the time sa kanyang mga vlog, sagol-sagol. Tagalog, Bisaya, Ilongga, galit na, kailang malambing pa rin. Ganyan po ang nature ng mga Ilongga. Galit na, kailang there's a way, nakaka-enjoy pakinggan magsalita ang mga Ilongga. So, yes, BP Sara for 2028. The Miriam Defensor Santiago of our time. Sayang, nagkaroon na sana tayo ng the best president we ever had, Miriam Defensor Santiago, but grabe yung ginawa nila noong 1992, karoon ng magic, but this time no more. Babantayan natin ang eleksyon dahil walang makakatalo as of now sa ating minamahal na BP Inday Sara. Salamat, Madam Eloy Bogres, sa iyong suporta. Kaya mga kaibigan, salamat sa inyong pagsuporta sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mao na niyang matagaan og yero si Kuya. Okay, salamat kayo sa Ginoo nga nainabangan na gyud ko. Nang sin nga niabot. Oo, so si Kuya natagaan og yero, so Balay nga nangabuslot na mao ako. ang iyang balay nang kuha na ang atop. So mao ni ang hitsura sa balay ni Kuya nga buslot og tuluan na gid kaayo ang ilang kahimtang kung maulan. So di pang sapahan na lang og sako. Tungod sa di na makayaw ang ulan. Kay dili na sa makaya kung ulan, sapa na lang og sako. At haron tayo mamada ko kuan. Bente. At pikunan daan. Mga bulsot na gid kaayo. Kita na. So karon Kuya, pila na ni katuig ang imong balay nga nanga bulsot naman na nanay mga tulo kung ulan. Kuan na ni siya ka tuig, 15 na ni ka tuig. Unya tungod sa tong kawadon, ang sin nga akong na gamit ani so nakatong pinakanipis na gid sa tanan mo nga So pagkakaroon. dali ra siya makuan nadaot. Dali ra gyud kay nipis man. Oh, Tungod so- sa kanipis kay di man ta makakayaw baga gyud nga asin. So pila na imong edad Kuya? Kuan ako karon 41 So na ko. na kay anak. Na ako'y duha ka anak kunya tanang naga-eskwela. So si Kuya. So ang imong panginabuyan Kuya, Kuan ra mag-uumara gyud so karon sa gyud. mag-uumara. So si Kuya natagaan og yero, so makaatop na gid ka karon Kuya. So atop na gyud ko karon dako akong kalipay og pagpasalamat sa nagpasiyugdaan ning programa. Ang atop na ako nga naguba na gyud so Maalis nalisa na gyud. sige sige. So nahuman na og atop si Kuya sa iyang balay, so dili na gid siya tuluan, nindot na kaayo kay nahuman na gid og atop. Daghang salamat sa grasya sa Ginoo nga nakaatop na gyud ko sa akong balay. Manginaot ko nga ang nagpasiyugdaan nga pinagi ni nga mga inabang manginaot ko nga
dagang pag dagan pa ang matabangan sa dili lang diri sa among barangay sa barangay Tagbang kundi Sige. lakip pa sa kinatibukan nga lungsod sa Talakag ang ilang mga tabangan. Dagang kayo Sige. salamat. Okay, sige. Salamat po.